Purihin ang Diyos, purihin ang ating Panginoon. Alam mo ba na may mga bagong kaalaman o katuruan sa takdang panahon? Sa Ebanghelyo ngayon makita natin na tinutuligsa ng mga tao si Jesus dahil yung kanyang mga alagad ay hindi sumusunod sa nakagawiang tradisyon gaya ng pag-aayuno. Dito sinabi ni Jesus na hindi pwedeng ilagay ang bagong alak sa lumang sisidlan. Kailangan ilagay sa bagong sisidlan para hindi ito sumabog. Sa ating pananampalataya, mga bagong katuruan ay nangyayari dahil mayroong takdang panahon. Ang Banal na Espiritu Santo ay tinuturuan tayo ng mga bagong kaalaman, karunungan na tamang-tama sa panahon. Kaya nga, sa panahon ni Jesus, mas pinagbigyan niya ng diin ang pagmamahal at awa kaysa puro lang yung ginagawang tradisyon. Mas importante sa kanya yung gagawin mong isang bagay na siguro din mong merong pagmamahal at awa. So, ganun din tayo. Ang mga pagbabago sa ating simbahan, lalo na yung mga bagong katuruan ng simbahan natin, ay kailangang lawakin natin ang ating pananaw, ang ating pananampalataya na ito yung takdang panahon na merong maidadagdag na kaalaman. Ang magandang ehemplo dyan, yung pagbabasbas sa mga LGBTQ. Sabi ni Santo Papa, hindi yung kanilang relasyon, kundi yung individual. Tama nga naman. Pag tinatanggap mong isang tao na siyang siya, yung kung ano siya, ay dito mararanasan na yung pagmamahal at maaring ito yung paraan para mas lalo pang lumapit sa Diyos. Mas lalo pa niya makilala ang Diyos dahil naramdaman niya yung pagmamahal at awa. So ito ang katuruan ng ating Ebanghelyo ngayon, na anumang pagbabago sa ating pananampalataya, sa ating simbahan, ito'y pinapayagan ng Diyos dahil sa paggabay ng Banal na Espiritu Santo na kailangang tanggapin natin na may pagmamahal at awa at ating isabuhay ang mga katuruan ng Diyos, mga bagong kaalaman. Kapatid, mahal ka ng Diyos, mahal ako ng Diyos, mahal tayo ng Diyos. Nawa ang katuruan ng Diyos, ang pagmamahal ng Diyos ay siya ating ibahagi. Yung awa ng Diyos, siya rin ang ating ibahagi sa iba upang tuloy-tuloy ang presensya ng Diyos sa ating buhay. Isang mapagpalang Sabado, isang mapagpalang araw at purihin ang Diyos, purihin ang ating Panginoon. God bless.